Nang sabihin ng anak ko sa mikropono na kahit ni isang bulaklak ay wala akong naibigay para sa kasal niya, ngumiti ako at tahimik na umalis. Ngunit kinabukasan, ang PHP 200 milyong piso na dapat ay iiwan ko sa kanya ay tuluyan nang nawala. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe na kayo sa channel, i-click ang bell button dahil araw-araw ay mayroon tayong bagong mga kwento. I-like nyo na rin at sabihin sa comments kung saang syudad nyo kami pinapanood. Ang pangalan ko ay Ricardo Rick Morales. Ako ay 25 taong gulang at sa loob ng ilang dekada, nagtayo ako ng isang maliit na imperyo na inakala kong iiwan kong pamana sa aking kaisa-isang anak. Ngayon, habang isinusulat ko ang mga linyang ito mula sa aking bagong bahay sa Batangas, masasabi ko ng may ganap na kapayapaan na ito ang pinakamahusay na desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Ngunit para maintindihan kung bakit, kailangan ko kayong dalhin pabalik sa Sabado, Setyembre 16, 2023, ang araw na tuluyan nang nagbago ang mundo ko. Ang kasal ni Emilio Emil, ang aking 32 taong gulang na anak na abogado, ay gaganapin sa isang marangyang hotel sa Makati. Sa loob ng ilang buwan, nakarinig ako ng mga pahapyaw na usapan tungkol sa mga paghahanda, palagi lang dumadaan, ngunit hindi kailanman detalyado. Kontrolado na ang lahat, tay. Ang palagi niyang sagot tuwing nagtatanong ako kung kailangan niya ng tulong. Si Attorney Mon na ang nag-aasikaso ng lahat. Si Atty. Ramon Mon Reyes, ang 28 taong gulang na ama ni Katrina Kat Reyes, ay isang sikat na real estate developer na umako sa pamamahala ng pag-oorganisa ng natural, tulad ng isang taong sanay ng lutasin ng problema gamit ang pera. Hindi ko inalok na babayaran ko ang kasal. Aaminin ko, totoo yon. Pagkatapos ng diborsyo namin ni Elena noong 2018, naging malamig at may distansya ang relasyon namin ni Emil, halos formalidad na lang. Namumuhay siya bilang isang matagumpay na abogado. Pinapatakbo ko ang aking negosyo mula sa likod ng entablado at nagkikita kami paminsan-minsan kung saan nagpapalitan lang kami ng mga formal na pagbati na walang kalaliman. Inakala ko na ang kasal ay magiging isang pagkakataon para magkalapit kami, ngunit inisip ko rin na ang aking kontribusyon ay darating pagkatapos ng pribado sa paraang talagang mahalaga, ang pagtiyak sa kanyang kinabukasan. Sa loob ng mga buwan ng paghahanda, may sarili akong lihim na plano. Sa aking opisina sa Ayala Avenue, may 2 dokumento akong nakatago na magbabago sa buhay ni Emil ng tuluyan. Ito ay ang mga papeles ng paglilipat ng Masaganang Construction Corp. Ang negosyo ng pamilya na binuo ko sa loob ng 30 taon at kumikita ng PHP 180 milyong piso taon-taon. At ang titulo ng isang 100 meters na mamahaling kondo sa Bonifacio Global City, BGC, na nagkakahalaga ng PHP 50 milyong piso. Ang plano ko ay ibigay sa kanya ang parehong dokumento habang nagha-honeymoon sila. Isang sorpresa na magagarantiya sa kanya ng katatagan sa buhay ekonomiya. Ngunit may konteksto na kailangan kong ipaliwanag dahil walang mangyayari pagkatapos nito na mauunawaan ng walang kaalaman sa mga taon bago ang gabing iyon. Sa nakalipas na 5 taon, lalo na pagkatapos ng diborsyo, sinubukan kong panatilihin ang isang malapit na relasyon kay Emil sa maliliit ngunit makabuluhang paraan. Nang ma-diagnose ako ng high blood pressure noong Marso 2021, hiniling ko sa kanya na samahan ako sa mga check-up sa cardiologist. May mahalaga akong kaso, tay. Mag-taxi ka na lang, ang kanyang sagot. Nang magkaroon ako ng pulmonya noong Disyembre 2022 at naospital ako ng 4 na araw sa isang kilalang ospital sa Maynila, minsan lang nagpakita si Emil sa loob ng 20 minuto habang panay ang tingin sa kanyang cellphone. Ang maliliit na paghamak ay nagpatong-patong, parang patak ng tubig na pumipiraso sa bato. Tuwing kailangan ko ng tulong sa online banking, tuwing hindi ko maintindihan ang isang mobile app, o kung gusto ko lang ng kasama para sa hapunan tuwing linggo, laging may dahilan, laging may mas mahalaga. Tay, kailangan mo nang umayon sa panahon, ang sabi niya, na may ganitong pangmamata na mas masakit pa kaysa sigaw. Gayunpaman, kapag kailangan ni Attorney Mon Reyes ng anuman, tumatakbo si Emil. Nakita ko kung paano nagpakasakit ang anak ko para mapagbigyan ang kanyang biyenan, kung paano siya nagkonsulta kay Attorney Mon sa mga desisyon niya sa trabaho, kung paano siya relihiyosong bumibisita sa bahay ng mga Reyes tuwing linggo.
Masakit, ngunit nanahimik ako, iniisip na ang oras at ang aking pagiging mapagbigay sa hinaharap ay aayos sa lahat. Mag-isa akong dumating sa kasal noong Sabado ng hapon. Si Elena, ang aking ex-asawa, ay dumating sakay ng kotse ng kapatid niya. Ang 200 bisita ay punong-puno ang mga eleganteng silid ng hotel. Lahat ay nakasuot ng napakagarang damit. Walang kamalay-malay sa panloob na drama na matagal ko nang pinapasan. Si Emil ay mukhang masigla sa kanyang itim na tuksedo at si Kat ay napakaganda sa kanyang damit na gawa sa lace na, ayon sa narinig ko, nagkakahalaga ng PHP 280,000. Sa seremonya, pinanood ko si Attorney Mon sa harap, mukhang ipinagmamalaki at mayabang, tumatanggap ng mga pagbati na para bang siya ang ikinakasal. Nasa ikatlong hilera ako, nakangiti ng magalang, pumapalakpak sa mga tamang sandali, nararamdaman ang kakaibang paghahalo ng pagmamalaki ng isang ama at ang lungkot na tanging isang diborsyadong ama lang ang makakaintindi. Ang hapunan ay nagpatuloy ng walang anumang abala. Nakipag-usap ako sa ilang malalayong kamag-anak, nagpalitan ng formal na pagbati sa mga kasamahan ni Emil, pinuri ang pagkain at serbisyo. Lahat ay normal, lahat ay sibilisado. Sa isip ko, paulit-ulit kong inulit ang talumpati na ibibigay ko pagdating ng oras ng toast. Pag-uusapan ko kung gaano ako ka-proud, ang mabuting hangarin ko para sa mag-asawa at baka pahiwatigan ko ng banayad ang sorpresa na naghihintay sa kanila. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi kailanman dumating para sa akin. Nang hawakan ni Attorney Mon ang mikropono para sa unang toast, nagsalita siya ng 8 minuto tungkol sa kanyang bagong anak, ang kagalakan na nakatulong siya upang maging katotohanan ang pangarap na pag-ibig na ito, at kung gaano siya ka-proud na naibigay niya ang perpektong selebrasyon na ito. Ang palakpakan ay mahaba at masigla. Pagkatapos si Emil na ang sumunod at doon nagiba ang aking mundo na binuo sa loob ng 25 taon ng trabaho, sakripisyo at pagmamahal ng isang ama. Bumagsak ito na parang lindol. Kinuha ni Emil ang mikropono na may tiwalang ngiti na namanan niya sa akin noong magagandang panahon. Ang ilaw sa bulwagan ay nagbigay liwanag sa kanyang mukha habang 200 pares ng mata ang nakatitig sa kanya, naghihintay sa kanyang mga salita. Si Kat ay nakatingin sa kanya mula sa main table na may paghanga. Si Attorney Mon ay nakaupo ng may pagmamalaki at si Elena ay nakangiti na may pagmamahal ng isang ina na lubos kong kilala. Inaasahan kong maririnig ang pangalan ko. Inaasahan ko ang pagkilala na nararapat sa isang ama. Kahit na ito ay dahil lang sa formalidad, kahit na dahil lang sa simpleng paggalang. Ako ang nagpalaki sa taong iyon, nagbigay ng kanyang pagkatao, nagbayad ng kanyang pag-aaral ng abogasya, nandyan ako sa bawat pagtatapos niya, sa bawat mahalagang tagumpay sa kanyang buhay, hanggang sa diborsyo, kung tutuusin. Mga kaibigan, pamilya, simula ni Emil sa malinaw at kalmado niyang boses. Ngayon ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Gusto naming pasalamatan ni Kat ang lahat ng mga taong naging posible ang mahiwagang selebrasyon na ito. Ang kanyang unang mga salita ay para kay Kat, natural lang iyon. Nag-usap siya tungkol sa kanilang pag-ibig, sa kanilang mga plano, sa kaligayahan na nararamdaman niya. Lahat ay maganda, lahat ay inaasahan. Pagkatapos, binanggit niya si Elena. Pinasasalamatan siya sa pagpapalaki sa kanya ng may labis na pagmamahal at dedikasyon. Ang aking ex-asawa ay halatang naantig, palihim na pinupunasan ang kanyang luha. Hanggang doon, normal ang lahat. Naghihintay ako sa turn ko, inihahanda ang aking mukha ng mapagpakumbabang pasasalamat para sa sandaling iyon. Ngunit pagkatapos, lumingon si Emil sa mesa kung nasaan si Attorney Mon, at ang kanyang tono ay tuluyan ng nagbago. Nagkaroon ito ng init, ng tunay na pasasalamat na nagpalamig sa aking dugo. Gusto kong magbigay ng napaka-espesyal na pasasalamat kay Attorney Ramon Reyes, ang aking biyenan. Sabi niya, itinaas ang kanyang baso patungo rito. Isang taong mula sa unang araw ay tinanggap ako na parang isang tunay na anak. Attorney Mon, kung wala ang iyong pagiging mapagbigay, kung wala ang iyong walang kondisyong suporta, hindi magiging posible ang selebrasyon na ito.
Binayaran mo ang bawat detalye ng perpektong party na ito, mula sa mga bulaklak hanggang sa orkestra, mula sa banquet hanggang sa pinakamahuhusay na alak. Nagsimulang umugong ang palakpakan habang lumalamig ang aking mga kamay. Saan patungo ang talumpati na ito? Itinuro sa akin ni Attorney Mon kung ano ang ibig sabihin ng maging isang present na ama, nagpatuloy si Emil. At bawat salita ay parang isang saksak diretso sa puso. Laging handa, laging handang tumulong, laging inuuna ang pamilya kaysa sa lahat. Salamat sa pagpapakita mo sa akin na ang isang ama ay maaari ding maging kaibigan, isang tagapayo, isang tunay na suporta. Ang buong bulwagan ay nabihag sa kanyang mga salita. Si Attorney Mon ay tumayo, halatang emosyonal, tumatanggap ng mga paghanga na para bang nanalo siya ng isang award. At pagkatapos, dumating ang sandali na hahantong sa akin hanggang sa araw ng aking kamatayan. Huminto si Emil ng may dramatikong paraan. Ngumiti siya nang may malupit na pang-iinis na tanging ang mga anak lang ang kayang ibigay sa kanilang mga ama at binitawan ng bomba na sisira sa aming relasyon ng tuluyan. Binayaran ng aking biyenan ang lahat-lahat sa perpektong kasal na ito. Ang tatay ko, tumawa siya ng bahagya na para bang nagkukwento siya ng isang nakakatawang anekdota. Ang tatay ko, kahit ni isang bulaklak ay walang binigay, ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Agad-agad, 200 tao ang tumingin sa akin. Ang ilan ay may awa, ang iba ay may pagkagulat, ang iilan ay may nakakaawang pag-uusisa na dulot ng pampublikong drama ng pamilya. Naramdaman ko na para akong sinampal sa harap ng buong Pilipinas. Nagpatuloy si Emil sa pagsasalita, ngunit hindi ko na narinig ang anuman. Ang kanyang mga salita ay naging isang malayo na ugong habang ang aking isip ay nagpoproseso ng nangyari. Hindi lang ito ang pampublikong paghamak, bagaman masakit iyon. Ito ang ganap na kawalang galang, ang kabuuang kawalan ng paggalang sa lahat ng naging ako bilang isang ama. Ni isang bulaklak, talaga bang inakala niya na ang aking kontribusyon sa kanyang buhay ay masusukat sa ginastos ko sa kanyang kasal? Sa mga segundong iyon, habang nagkukunwari akong nakangiti at pumapalakpak ng mekanikal, ang aking alaala ay naging isang walang awang makina na nag-ulit ng bawat pagbaliwala, bawat maliit na paghamak na naranasan ko sa loob ng maraming taon. Naalala ko ang Martes na iyon, noong Nobyembre 2022 nang tawagan ko siya. Nag-aalala dahil hindi ako makapag-access sa aking online bank account at na-block ng sistema ang account ko. Tay, hindi ko kaya ngayon. May importante akong meeting. Tumawag ka na lang sa bangko, ang sabi niya ng matalim. Gumugol ako ng 3 oras sa telepono kasama ang mga operator na inilipat ako sa iba't ibang departamento hanggang sa isang bata pang empleyada ang nagkaroon ng pasensya na tulungan ako, step by step. Naalala ko nang kailangan ko ng kasama para magpa-endoscopy noong Mayo 2023. Ang procedure ay nangangailangan ng sedation at kailangan ko ng kasama pa uwi. Tay, mag-hire ka ng pribadong taxi. Kailangan kong maghanda para sa kaso ko sa Martes, ang kanyang sagot. Nagtapos ako sa paghingi ng pabor kay Calando, ang aking 78 taong gulang na kapitbahay, na sumama sa akin ng walang reklamo. Naalala ko ang mga walang lamang linggo nang inaanyayahan ko siyang kumain at laging may mga dahilan. Kailangan kong magtrabaho. May plano kami ni Kat. Pupunta kami sa bahay ni Attorney Mon. Ngunit tuwing Lunes, nakikita ko sa Facebook ang mga larawan ni Emil sa bahay ng mga Reyes, nakangiti sa mga family lunch kung saan may oras para sa lahat. Habang ipinagpapatuloy ni Emil ang kanyang talumpati, pinasasalamatan ang lahat ng mahahalagang tao sa aming buhay, hindi pa rin ako binabanggit maliban sa nakakababa na parira lang iyon. Para akong naging isang footnote, isang secondary character sa buhay ng taong pinalaki ko. Ang pangungutya ay brutal. Sa aking opisina, handa na ang mga dokumento na gagawing milyonaryo siya sa isang gabi. Plano kong ibigay sa kanya ang mga susi ng isang maunlad na kinabukasan, isang pang-ekonomiyang seguridad na pangarap lang ng karamihan sa mga tao. At ngayon, ipinababa niya lang ang halaga ko sa ni isang bulaklak. Nang sa wakas ay natapos ang talumpati ni Emil, umalingaw-ngaw ang palakpakan sa bulwagan.
Lumapit si Attorney Mon para yakapin siya. Tapik sa likod, mga ngiti ng mutual na pagmamalaki. Hinalikan siya ni Kat, emosyonal. Si Elena ay pumapalakpak mula sa kanyang mesa, tila walang kamalay-malay sa pinsala na idinulot ng kanyang anak. Nanatili akong nakaupo. Pinapanatili ang pilit ng ngiti na masakit sa akin. Ang ilang malalapit na bisita ay tumingin sa akin nang may hindi maitagong awa. Narinig ko ang mga bulungan. Grabe naman. Kawawa naman. Anong klase ng paghamak sa tatay niya? Bumalik si Emil sa main table nang hindi man lang ako tinitingnan. Walang kilos ng pagkilala. Walang pagtatangka na palambutin ang kanyang mga salita. Para sa kanya, tila, may sinabi siyang ganap na normal at katanggap-tanggap. Sa sandaling iyon, habang pinapanood ko ang anak ko na masayang nakikipag-toast kay Attorney Mon, ginawa ko ang pinakamahalagang desisyon sa buhay ko. Hindi ito bigla ang bugso ng damdamin, hindi ito bulag na paghihiganti. Ito ay isang malinaw na kristal, malamig at kalkuladong kaliwanagan. Kung naniniwala ang anak ko na wala akong naibigay na ni isang bulaklak, kung gayon, magiging tama siya magpakailanman. Tumayo ako mula sa aking upuan ng may kapayapaan na ikinagulat ko. Walang panginginig sa aking mga kamay. Walang nakikitang galit sa aking mukha. Tanging isang kakaibang katahimikan tulad ng kalmado na nararamdaman ng mga hinatulan ng kamatayan bago ang pagbitay. Marahil dahil sa isang paraan, may namatay sa loob ko noong gabing iyon. Naglakad ako sa pagitan ng mga mesa ng may sapat na hakbang, iniiwasan ng mga bisita na nagsimula ng sumayaw. Ang orkestra ay tumutugtog ng isang malambing na kanta habang ang mga mag-asawa ay sumasayaw. Lahat ay nananatiling perpekto, elegante, eksakto, kung paano ito plinano ni Attorney Mon. Ang party ay nagpatuloy sa natural na takbo nito, walang kamalay-malay sa personal na lindol na yumanig sa aking pundasyon. Nakarating ako sa main table kung saan masayang nakikipag-usap si Emil kay Kat at sa kanyang mga kaibigan sa kolehiyo. Pinanood ko siya sa loob ng ilang segundo. Ang anak ko, ang taong nagmula sa aking sinapupunan, na sumuporta sa aking mga daliri sa kanyang mga unang hakbang, na umiyak sa aking mga bisig nang mabali ang kanyang braso sa edad na 7. Ang taong iyon mismo ang tumapos sa akin ng pampubliko, nang walang anumang pagmamalasakit. Emil, sabi ko ng mahina, hinawakan ang kanyang balikat. Lumingon siya sa akin na may formal ng ngiti na inilaan niya para sa mga kaswal na kakilala. Oo, Tay. Congrats sa kasal. Napakaganda ng lahat. Nagpakita ang kanyang mga mata ng mababaw na kasiyahan na para bang ang aking pag-apruba ay isang maliit na detalye. Salamat, Tay. Pero si Attorney Mon talaga, pinagsikapan niya ang lahat. Siyempre pa, kahit sa aking pagbati, kailangan niyang banggitin si Attorney Mon. Si Kat ay nagniningning, dagdag ko. Tumitingin sa aking manugang. Ngumiti siya ng magalang, ngunit napansin ko ang isang tiyak na pagkailang sa kanyang ekspresyon. Marahil ay naramdaman niya ang tensyon na sinubukan kong itago. Maraming salamat po, Tito Rick, sagot niya ng may edukasyon. Kahit papaano pinanatili ni Kat ang formalidad. Lumapit ako ng kaunti kay Emil. Ang mga malalapit na bisita ay nagpatuloy sa pag-uusap, ngunit ang ilan ay palihim na nagbigay pansin sa aming interaksyon. Alam nila na may kakaibang nangyari sa talumpati. Anak, sabi ko ng pabulong, inilagay ang aking kamay sa kanyang balikat ng may katatagan. May nasabi kang napakatotoo ngayong gabi. Tama ka. Wala akong naibigay na ni isang bulaklak para sa kasal mo. Tiningnan ako ni Emil ng may pagkagulo, na para bang hindi niya maintindihan kung saan patungo ang aking komento. Tay, hindi ko naman sinasadyang, hindi, pinutol ko siya, nang may kahinaan. Pinananatili ang ngiti na nagkakahalaga ng labis na pagsisikap. Naging ganap kang tapat. At alam mo ba kung ano ang gusto ko sa katapatan? Gumagana ito sa magkabilang direksyon. Yinakap ko siya, isang mahaba at paternal na yakap na sinuklian niya ng mekanikal. Habang yakap ko siya, bumulong ako sa kanyang tainga. I-enjoy mo ang perpektong gabi mo, Emil. Eksakto ito sa kailangan kong marinig. Nang humiwalay ako, nakita ko ang isang kislap ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Marahil ay may pakiramdam siya na may mas malalim sa aking mga salita.
ngunit masyado siyang abala sa kanyang selebrasyon upang lubos na maproseso ito. Magkaroon ka ng magandang honeymoon, dagdag ko. Hinalikan ang kanyang noo tulad ng ginawa ko ng libu-libong beses noong bata pa siya. Mahal kita, anak. Nang hindi naghihintay ng sagot, humarap ako kay Kat. Hinalikan siya ng magalang sa pisngi at hiniling ko ang lahat ng kaligayahan sa mundo. Bumulong siya ng isang bagay tungkol sa pag-asa na magkikita kaming muli. Walang lamang mga salita ng paggalang na alam naming pareho na walang tunay na kahulugan. Pagkatapos, nagtungo ako kay Elena na nasa kanyang mesa at nakikipag-usap sa kanyang kapatid na si Carmen. Tinanggap ako ng aking ex-asawa nang may malamig na paggalang na nagpapakilala sa aming mga interaksyon simula nang maghiwalay kami. Aalis na ako, Elena. Napakaganda ng seremonya. Masyado pang maaga, sagot niya ng may tunay na pagkagulat. May kailangan akong gawin bukas ng maaga. Nagsinungaling ako ng natural. Mag-ingat ka. Hinalikan ko siya sa pisngi at nagpaalam din ako kay Carmen na tumingin sa akin ng may kakaiba. Marahil ay napansin niya ang tensyon sa talumpati ni Emil. Umalis ako sa bulwagan nang hindi lumilingon. Sa reception ng hotel, tinanong ako ng concierge kung kailangan kong tumawag ng taxi. Pakiusap, sagot ko. At sa loob ng wala pang 5 minuto, nasa likod ako ng isang itim na Mercedes, ibinigay ang direksyon ng aking bahay sa San Lorenzo Village. Sa loob ng 25 minutong biyahe, dumaan sa aking paningin ang Maynila na parang isang tahimik na pelikula. Ang mga ilaw sa kalye, ang mga tao na nag-e-enjoy sa kanilang Sabado ng gabi, ang mga terrace na puno ng buhay. Lahat ay nanatiling pareho, ngunit nagbago ako nang walang pagbabalik sa nakalipas na 2 oras. Sinubukan ng driver ng taxi, isang lalaki na nasa edad 50 na makipag-usap. Galing kayo sa selebrasyon? Sa kasal, sagot ko ng maikli. Ang galing. Pamilya? Anak nyo? Anak ko. Bati po. Siguro napaka-proud nyo. Proud. Anong komplikadong salita ang naging iyon ng gabing iyon? Oo, nagsinungaling ako. Napaka-proud. Ang natitirang bahagi ng biyahe ay nagpatuloy ng tahimik. Nakatingin ako sa bintana, ngunit hindi ko talaga nakikita ang mga kalye. Ang aking isip ay nagsimula ng magtrabaho ng mekanikal, malamig, kalkulado. Para akong nag-activate ng isang panloob na programa na natutulog sa loob ng maraming taon. Ang survival instinct ng isang negosyante na naglingkod sa akin upang itayo ang aking negosyo mula sa simula. Nang makarating ako sa bahay, binayaran ko ang taxi at umakyat ng dahan-dahan sa aking apartment sa 2nd palapag. Binati ako ng night guard ng magalang. Kumusta ang kasal, Don Rick? Perpekto, sagot ko. Ganap na perpekto. Nang nasa loob na ng aking tahanan, hinubad ko ang aking barong Tagalog ng may dahan-dahan at sadyang paggalaw. Isinabit ko ang aking jacket, lumuwag ang aking kurbata, nagsuot ako ng komportableng damit, lahat ng may kakaibang kapayapaan na sumapi sa akin mula ng sandali ng pampublikong paghamak. Naghanda ako ng isang single malt Scotch whiskey, isang Macallan 18 years na itinatago ko para sa mga espesyal na okasyon. Ang pangungutya ng buhay. Ang gabing iyon ay tiyak na nararapat sa isang espesyal na inumin, bagaman hindi para sa mga dahilan na inakala ko kaninang umaga. Umupo ako sa aking paboritong leather armchair, ang binili ko nang lumipat ako pagkatapos ng diborsyo, at nagsimulang mag-reflect ng may brutal na kalinawan na tanging dumarating lang sa mga pinakamasakit na sandali ng buhay. Tama si Emil. Hindi ako nag-ambag ng pinansyal sa kanyang kasal, ngunit hindi dahil sa matipid ako, hindi dahil sa wala akong pakialam, hindi dahil sa wala akong kakayahan. Hindi ako nag-ambag dahil mali akong nag-akala na ang aking papel bilang ama ay higit pa sa pera. Inakala ko na ang aking presensya, ang aking pagmamahal, ang aking emosyonal na suporta ay kasing halaga ng mga piso na ginastos ni Attorney Mon. Napakawalang muwang ko. Sa mundo ni Emil, tila ang pag-ibig ay sinusukat sa mga bayad na bill, sa mga nagastos, sa mga tangible na investment. At sa ilalim ng pamantayan na iyon, nanalo si Attorney Mon sa kompetisyon ng malaki.
Si Attorney Mon ang amang gusto ni Emil, present sa wallet, mapagbigay sa pera, laging handang lutasin ang mga problema sa ekonomiya. Ako ay simpleng biolohikal na ama, isang dekorasyon na nagpapakita sa mga seremonya ng pamilya upang kumumpleto sa social protocol. Napakahusay. Kung iyon ang mga patakaran ng laro, tatanggapin ko ito ng ganap. Tinapos ko ang aking whiskey at dumiretso sa aking opisina. Binuksan ko ang ilaw sa desk. Binuksan ang safe na nakatago sa likod ng isang painting at inilabas ang 2 dokumento na magbabago sa takbo ng kasaysayan na ito. Binasa ko ulit ang mga ito para lang masiguro na lubos kong naiintindihan kung ano ang gagawin ko. Nasa aking mga kamay ang pang-ekonomiyang kinabukasan ni Emil, PHP 200,000 milyon, sa kabuuang halaga sa pagitan ng kumpanya at kondo. Oras na para patunayan sa kanya na tama siya. Ang kanyang ama ay talagang walang binigay na ni isang bulaklak. Ipinagpatuloy ang kwento. Ang kwento ay nagpatuloy sa parehong detalye. Pinalitan ang mga pangalan at binalik ang mga detalye ng negosyo sa konteksto ng Pilipinas gamit ang PHP 200 milyong piso bilang sentro ng pamana. Ang mga kasunod na kaganapan, ang pagbebenta ng kumpanya at kondo, ang pagkagulat ni Emil at Kat, at ang huling paghaharap ni Rick Manuel sa kanyang anak ay inilalahad na may parehong. Naalala ko ang unang kontrata ng Masaganang Construction Corporation noong 1987. Nagsimula ito sa isang utang na PHP 3 milyong piso matapos ibenta ang kotse ni Elena. 2 taong gulang pa lang si Emil noon, tumatakbo sa bahay habang nagpapatulong ako sa mga papeles sa lamesa ng kusina hanggang hating gabi. Si Elena ay naghahanda ng kape pagkatapos ng kape. Nagtitiwala ng lubos sa aking paningin sa kinabukasan, kahit na halos wala na kaming ipon. Kinabukasan, Linggo, Setyembre 17, nagising ako ng 6:30 ng umaga na may kalinawan sa isip na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Walang bakas ng bigat ng damdamin na inaasahan kong mararamdaman pagkatapos ng isang napakagrabing gabi. Naghanda ako ng isang malakas na kape at umupo sa terasa ng aking apartment. Pinagmamasdan ng Maynila sa ilalim ng ginintuang liwanag ng bukang liwayway. Agad kong tinawagan si Attorney Leo Cruz, ang aking abogado. Sumunod si Angry Sir Benjo Season, ang aking real estate contact. At ang pinakamahirap, si Mr. Tony Lim, ang negosyanteng Katalan sa orihinal na kwento, ngayon ay isang malaking Filipino-Chinese na negosyante na matagal nang gusto bilhin ang aking kumpanya. 4 na oras pagkatapos kong umalis sa kasal ni Emil, ang plano para sa pagbebenta ng PHP 200 milyong piso ay tuluyan ng sinimulan. Ibebenta ko ang kumpanya at ang kondo sa BGC at Leo. Kailangan kong ihanda mo ang lahat ng dokumentasyon para bukas. Si Atira Leo ay nanahimik sa loob ng ilang segundo. Alam niya ang mga plano ko kay Emil. Sigurado ka ba, Rick? Napakahalagang desisyon yan. Buong buhay ko na itong pinag-iisipan, Leo. Wala nang balikan. Lunes, Setyembre 18. Sa aking opisina, formal na isinara ko ang deal kay Mr. Tony Lim para sa PHP 180 milyong piso ng Masaganang Construction Corp. Ang kumpanya mo ay matatag at may perpektong reputasyon, sabi ni Mr. Lim habang pinipirmahan namin ang kontrata. Ang iyong mga empleyado ay tapat at ang iyong client list ay mahusay. Ang pangungutya ng buhay. Pinahahalagahan ni Mr. Lim ang aking kumpanya nang higit pa kaysa sa sarili kong anak. Nang umalis si Mr. Lim, tiningnan ako ni Attorney Leo nang may pag-aalala. Ano ang gagawin mo sa lahat ng perang iyan? Mabubuhay ako sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Mamumuhay lang. Pagkatapos, formal kong ibinenta ang kondo sa BGC kay Enger Benjo Sison na handa na itong ibenta agad sa isang Russian businessman, binago para sa Philippine context. Isang foreign investor na naghahanap ng high-end property sa Maynila sa halagang PHP 50 milyong piso. Martes, Setyembre 19. Nagising si Emil sa kanyang inuupahang apartment sa Malate. Nagtatrabaho siya sa Masaganang Construction Corp. Bilang in-house lawyer, umaasa na balang araw ay mapapasa kanya ang kumpanya. Ngunit nang dumating siya sa opisina, nakita niya ang mga estranghero na may suot na mamahaling damit. Sumusukat sa buong lugar. Sino kayo? Ano ang ginagawa niyo dito?
Tanong ni Emil. Kami ay mula sa Global Holdings Group, ang grupo ni Mr. Lim. Nakuha ng aming grupo ang kumpanya kahapon. Nagsasagawa kami ng inventaryo. Pakiramdam ni Emil ay para siyang sinuntok sa sikmura. Tinawagan niya si Tita Carmen, ang aking admin. Emil, hindi ka ba tinawagan ng tatay mo? Ibinenta niya ang kumpanya kahapon. Naghihintay kami ng direksyon mula sa mga bagong may-ari. Nawalan ng lakas si Emil. Tumakbo siya palabas ng opisina. Tumawag sa akin ng paulit-ulit. 27 beses sa loob ng 2 oras. Ngunit hindi ako sumasagot. Dumating siya sa kondo sa BGC kasama si Kat at nakita nila ang mga for sale na sign at mga flyer ng real estate na nakakalat sa loob. Ito ang regalo namin sa kasal, bulong ni Emil. Ito ang ipinangako niya sa akin. Nang sa wakas ay sumagot ako sa telepono, kalmado ako, nag-e-enjoy sa aking kape sa isang terrace sa Tagaytay. Tay, bakit hindi ka sumasagot? Anong nangyayari? Bakit mo ibinenta ang kumpanya? Ang boses ni Emil ay basag, nasa bingit ng takot. Ibinenta ko, sagot ko ng malamig. Bakit? Ikaw mismo ang nagsabi noong Sabado na wala akong naibigay. Bakit ako kukonsulta sa iyo tungkol sa isang bagay na, ayon sa iyong sariling mga salita, ay hindi mo naman pinapahalagahan? Tay, hindi ko naman sinasadyang... Sinadya mo ang sinabi mo, Emil, sa harap ng 200 tao. Ang tatay ko, kahit ni isang bulaklak ay walang binigay na alala mo ba? Isang linya lang yon. Hindi mo pwedeng ipatalo ang lahat dahil lang sa isang linya. Isang linya. Emil, ang linyang iyon ay ang perpektong buod ng kung paano mo ako tinatrato sa loob ng maraming taon. Kapag may sakit ako, may importante kang kaso. Kapag kailangan ko ng tulong, ikaw ay abala. Ngunit kapag tumawag si Attorney Mon, tumatakbo ka. Siya ang kumita ng iyong paggalang at pasasalamat sa loob ng 6 na buwan. Hindi ko iyon nakamit sa loob ng 32 taon. Nagsimulang umiyak si Emil. Tay, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang sinasabi ko. Pinatawad kita, Emil. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa mga kahihinatnan. Ang mga kontrata ay pinirmahan. Ang pera ay na-transfer. Ito ay hindi na mababago, tulad ng mga salita na binitawan mo sa mikropono. Pero tatay mo ako. Dapat ay mahal mo ako ng walang kondisyon. May hangganan ang pagmamahal na walang kondisyon, Emil. Kapag ang paggalang ay paulit-ulit na tinatapakan, kapag ito ay ipinapalagay na lang, nauubos ito. Nag-aral ka sa magandang unibersidad, may magaling kang asawa. Magtatrabaho ka, magsisikap, bubuin mo ang sarili mong landas, tulad ng ginawa ko noong edad mo. Ibinaba ko ang telepono nang may ganap na kalayaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naging ganap akong tapat sa aking anak nang walang maskara. Ang mga salita ay may kapangyarihan. Ngayon, matututunan niya na mayroon din itong presyo. Pagkaraan ng 2 araw, dumating si Emil at Kat sa aking apartment. Si Emil ay may pamamaga ang mata at si Kat ay umiiyak. Tay, pakiusap ni Emil. Pakiusap, bigyan mo kami ng 5 minuto. Hinatulan ko sila na pumasok. Hindi mo ba inisip na sobra ang reaksyon mo? Tanong ni Kat. Ang ibenta ang lahat. Parang pinaparusahan mo ang isang pagkakamali sa ganap na pagwasak. Katrina, may mga magulang ka ba? Opo. Kailan mo sila hinamak ng pampubliko? Hindi ko iyon gagawin kailanman. Bakit hindi? Dahil ginagalang mo sila. Ang paggalang ay isang instinctive na bagay patungo sa mga taong mahal natin. Hindi ito dapat pag-isipan. Ginawa mo iyon, Emil, dahil iyon ang talagang nararamdaman mo. Umupo si Emil, ang kanyang ulo ay nasa pagitan ng kanyang mga kamay. Hindi ko na ito maayos, Tay-Tay. Hindi na. Ang nawalang paggalang ay hindi nababawi ng paghingi ng paumanhin. Nababawi ito ng oras, ng pagiging matatag, ng mga gawa. At wala na akong oras o pagnanais na hintayin ang mga gawaing iyon. Nang umalis sila, ang huling salita ni Emil ay, "Paalam, Tay." "Paalam, Emil," sagot ko. Ang relasyon namin ay nagtapos na matagal na. Noong Sabado, formal lang namin itong ginawa. Nakaraan ng 8 buwan simula ng gabing iyon. Nakatira ako ngayon sa isang bahay sa Batangas, pinapanood ang sunset sa dagat. Binili ko ang
Bahay na ito gamit ang pera mula sa mga pagbebenta. Ang buhay ko ay simple at kasiya siya. Nagbabasa ako, naglalakad sa tabing dagat, at nakikipag-dinner sa mga bagong kaibigan, mga retiree na pinahahalagahan ako kung sino ako, hindi sa kung ano ang maibibigay ko. Noong Abril, naglakbay ako sa Europa. Nakilala ko si Elizabeth, isang 62 taong gulang na Italyana na widow, at nagbahagi kami ng mga pananaw tungkol sa buhay. Hindi ito isang matinding romansa, ngunit ito ay isang mainit at tapat na pagkakasama na nagpapatunay na mayroon pa ring espasyo para sa mga bagong koneksyon sa buhay ko. Si Emil, natagpuan niya ang trabaho sa isang maliit na law firm kung saan ang kanyang sweldo ay maliit kumpara sa dating kita niya. Kinailangan nilang lumipat sa isang mas maliit na apartment sa labas ng Maynila. Kinailangan ni Kat na bumalik sa full-time na trabaho, pansamantalang ipinagpaliban ang kanilang mga plano sa pagkakaroon ng anak. Ang kontrast sa buhay na kanilang plinano ay brutal. Tinanong ako ni Elena kung nakakaramdam ako ng pagiging may kasalanan. Wala. Emil ay nagpapagaling, sinabi niya sa akin noong Marso. Nag-umpisa na siya sa therapy. Nagtatrabaho siya sa kanyang ugali, sa kanyang responsibilidad. Natututo siya, sagot ko. Ang pagdurusa minsan ay nakapagtuturo. Noong Mayo, nakatanggap ako ng isang sulat mula kay Emil. Hindi ito humihingi ng anuman. Tay, hindi ako sumusulat para humingi ng anuman, kundi para sabihin sa iyo ang natutunan ko sa loob ng mga buwan na ito. Tama ka sa lahat. Ako ay isang makasarili. Walang utang na loob na anak na ipinapalagay na lang ang iyong pag-ibig. Nagsisikap akong maging isang taong mapagmamalaki mo balang araw. Hindi para mabawi ang nawala, kundi para maging karapat-dapat sa ama na laging nasa tabi ko. Itinago ko ang sulat, hindi ako sumagot. Kailangan niyang magpatuloy sa kanyang proseso ng paglago nang hindi umaasa sa aking pag-apruba. Noong Hulyo, tinawagan ako ni Attorney Mon Reyes. Rick, may sasabihin ako sa iyo tungkol kay Emil. Pumunta siya sa akin at tinanggihan ang anumang tulong pinansyal. Sinabi niya na kailangan niyang matutunan na lutasin ang sarili niyang problema. Nagpakita siya ng pagiging napaka-mature na tao. Sana nga Mon, sagot ko. Ngunit hindi para sa akin, kundi para sa kanyang sarili. Habang sumasalamin ako sa mga pagbabagong ito sa aking paglalakad sa Batangas, naging malinaw ang konklusyon. Ginawa ko ang eksaktong dapat kong gawin. Sa loob ng maraming taon, tinanggap ko ang crumbs ng pagmamahal ng isang anak. Nagtiis ako sa patuloy na paghamak, umaasa na aayusin ng oras ang relasyon. Ngunit ang oras ay hindi nag-aayos ng anuman sa sarili nito. Nagiging mas mahusay na tao si Emil. Si Kat ay natutuklasan na ang kanyang asawa ay mas malakas kaysa sa inakala niya. Sila ay nagtatayo ng isang pamilya batay sa kanilang sariling pagsisikap. At ako ay nabubuhay sa pinakaganap na yugto ng aking buhay. Magkakaroon pa ba ako ng relasyon kay Emil balang araw? Posible, ngunit ito ay magiging isang naiibang relasyon, batay sa mutual na paggalang, hindi sa filial obligation o patrimonial expectation. Natuto ako na ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga anak na may utang na loob, kundi sa panloob na kapayapaan na nagmumula sa paggawa ng mga desisyon na naayon sa ating mga halaga. Habang lumulubog ang araw sa Batangas at naghahanda ako ng aking hapunan, ngumiti ako sa pangungutya ng sitwasyon. Tama si Emil. Ang kanyang ama ay walang naibigay na ni isang bulaklak para sa kanyang kasal. Ngunit ngayon, araw-araw, binibigyan ng kanyang ama ang sarili ng mga bulaklak at iyon ay mas nagpapasaya kaysa sa inakala niya. Nagsimula ang buhay sa edad na 65 at ito ay napakaganda. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-like ang video, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang inyong mga impression sa comments. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang kahon sa kaliwa. Salamat sa panonood.